Okay, ito. Meron naman tayong click. Medyo mabigat ang problema. Dahil dinala sa atin itong mga sir, sinakay na sa Alamove. Dahil dati, nagpagawa na ito dati dito. At binalaan na namin to na kailangan niya ng magpatap overhaul kasi nagbabawas na siya ng langis. Aware naman siya sa mangyayari after nang nagbabawas ng langis at ginamit niya pa ng ginamit si sir kasi nga di natin din mapilit dahil nga kakulangan sa budget. Ngayon ayan, inabot na or nagkatotoo na yung babala dahilan kung bakit hindi niya na mapaandar yung motor niya. Wala naman siyang check engine mga sir. Kaso nga lang, pag pinustart natin itong malakas yung busina. Ayan, marinig nyo, malakas yung busina. Kaso, ayan, tumutunog na lang, tapos kumikislap-kislap na lang. 12.0 to 1, matic po yan. Mapapaandar niya pa yung makina. Dito ang nangyari, ayan, nag-stack up na yung maaaring si piston, nag-stack up na sa block, or yung piston pin, nag-stack up na sa sigunyal, kaya hindi na mapakrank ni stator or ni magneto, hindi na mapaikot dahil nagbabawas na kasi ng langis itong mga sir. Ginamit ang ginamit, tapos may kunting leak, inayos yung kunting leak at naging okay, ginamit ang ginamit ulit hanggang sa natuyuan na siya ng langis hanggang sa hindi na mapaandar yung unit, yung motor ni sir. Kaya ito, sabi nga, totoo nga yung sinabi nyo na ganito yung mangyayari, yung ganito na dinala niya. Kaya aware naman siya, nagbenta pa ng refrigerator para pagpagawa sa motor niya. Kaya ito, titignan natin kung ano yung maitutulong natin dito mga sir, kasi low budget. Kaya tingnan natin. Pero matik na yan, papalitan natin dyan, block, piston ring, gasket, valve sealing, coolant. Yan yung mga unang-una. Tapos pangalawa siguro, kapag ma-check natin yung kanyang piston, kung nag-i-stack up yung kung may tutulog tayo, tulungan ko na lang ito sir, para hindi lumaki yung gastos. Kasi alam nyo naman kung magkano presyo ng sigunyal, alam nyo na kung magkano presyo sa block pa lang, may presyo na, saka sa piston, sigunyal pa. Alam nyo naman kung magkano presyo ng sigunyal. Kaya talagang gagastos siya ng malaki. Kasi dati pinapagawa niya sa iba, yung speed sensor lang na nasira, sinisingil na siya ng 2,000. Speed sensor lang yung nabali, yung wire hindi na gumagana. Nagkaroon siya ng check engine, ayun sinasabi budget siya ng 2,000. Nung ginawa namin, check namin, 200 lang yung siningil namin. Kaya ito, bubuksan muna natin yung makina. Basta kapag once na nagpapakalas kayo ng makina o nagkakalas kayo ng makina mga sir, dapat napaka-importante yung sinasagregate nyo yung pisa, lalo na yung mga maliliit. Kaya buksan na natin, baka may magalit na naman sa akin na puro daw ako daldal ng daldal. Kaya buksan na natin. Okay, tama so, tanggalan na natin yung cover sa yung water pump at medyo masyadong maitim. Ayan. Yan yung kinalabasan na napakamahal lang langis. Mura yung pisa. Kaya nag-stack up. Ayan, tatanggalin muna natin tong cylinder head saka yung block para makita natin yung piston kung bakit nag-stack up yan at hindi na natin mapaandar. Kasi pagka-stack up na yan at pabayanan sa langis, talagang hindi kayang paikutin ng ng magneto to stator. Hindi na kayang paikutin. Kaya check na natin. Tanggalin na natin. Okay, tama so, tanggalin na natin yung cover sa yung water pump at medyo masyadong maitim. Ayan. Yan na yung kinalabasan na napakamahal lang langis. Mura yung pisa. Kaya nag-stack up. Ayan, tatanggalin muna natin tong cylinder head saka yung block
para makita natin yung piston kung bakit nag-stack up yan at hindi na natin mapaandar. Kasi pagka-stack up na yan at pabayaan sa langis, talagang hindi kayang paikutin ng ano yan, ng magneto to stator, hindi na kayang paikutin. Check na natin. Tanggalin na natin. Okay, tanggalin natin yung cylinder head. Ayan na. Okay. Ayan, sinyalis na nagkulang na, pumitaw na. Ayan, tanggalin natin yung block. Ayan na. Nahihirapan si Kapulong magtanggal dahil nag-stack up. Ayan, tama yung sinabi ko mga sir, na nag-stack up na yung piston na pin sa connecting rod, kaya hindi na umiikot. Patingin yan. Iyan mo. Sa kapila. Iyan mo. Ayan, gas-gas na gas-gas. Tapos dapat ito naiikot mo siya. Ayan, nag-stack up no. Ayan. Ayan, hindi na bumababa. Tuyong-tuyo. Kaya dapat alagaan ang motor sa langis. Ayan, walang kalangis-langis sa loob. Itatry natin tanggalin yan. Kung matatanggal natin, makakalis si sir. Pero kung hindi natin matanggal, matik, gastos, gas. Kaya alagaan nyo yung motor nyo mga sir. Ayan, pantay matulad dito. Dahil ang buhay ng motor, ilangis, gasolina, yan. Ikaw ba mayari yan? Hindi. Kay Marites. Kay Marites lang. Kala ko may-ari nito eh. Dumadayo ko kasi andyan yung motor mo sa kabila, dumadayo ko dito sa kabila eh. Hindi na pagbibintangan ka. Ikaw ba may-ari nito? Hindi ka. Tanggalin mo natin yan. Okay, ito mga sir, pali tinatanggal na natin ng pin puller na nabili ko sa sa Shopee, kaso sinisira niya lang yung yung aking ginagamit na tornilyo. Ito bumaluktot na oh. Yan, sa sobrang tigas. Kaya obligado na kailangan natin tong paghiwalin o kalas-kalasin yung makina, ibaba, dahil hindi na kayang tanggalin yung piston, yung pinya. Tapos mamaya, pag nakalas natin yan, ang gagawin ko muna, itatry ko muna tanggalin at meron naman akong nabiling press. Yan, nabili ko. Itatry natin mamaya. Kapag hindi kinaya, kasi minsan kaya naman ang press natin, kasi medyo yun malaki, 30 tons yun. Kaso lang, baka mamaya bumaluktot yung connecting rod or masira, magasgasan, ganun, matik, obligado. Kailangan natin palitan ng connecting rod. Kaya, paghihiwalayin muna natin ito mga sir, kasi hindi natin talaga kaya ng cooler natin. Sa sobrang stack up, mayroon akong ginawang ganyan, kaso mild lang siya, hindi naman siya totaling yung talagang stack up na stack up. Ito talagang wala na, nag-stack up na talaga. Kaya yung cooler natin ginagamit, yun yung naging sa mga videos ko na yan ginagamit ko para matanggal yung pin dito dahil sobrang stack up na, hindi na kinaya. Dalawa na yung ganito yung ginamit na bumaluktot parehas. Kaya ibig sabihin hindi natin matatanggal ng pinupuller. Kaya pag-iiwalay na natin ito mga sir, biyak makina. Kaya alagaan nyo yung motor nyo sa langis mga sir, para hindi kayo mapagastos ng malaki. At ito, meron din tayong top overhaul dahil nagbabawas ng langis. Kaso yan, MC Taxi naman yan. Kaya talagang gamit na gamit.
Oo. Oh, jelly din to. Gamit na gamit. Kaya pag-iwalay na natin. Okay, ito ba kasi nasa press tayo ngayon dahil nga tinatanggal natin yung ano, yung pin. Ginrender muna natin yung piston niya mga sara, tinapis natin, tinapyas para ang maiiwan yung piston pin lang. Ito nag-stack up yung piston pin. Hindi natin matanggal at ito nalubog na natin ng konti. At kinakailangan natin ng isang connecting rod kasi napaka-sensitive tong sigunyal na to. Kapag once na isang pagkakamali mo lang, babaloktot na yung sigunyal. Kaya ito iniingatan namin mabuti. At inaayawan din ito ng ano, ng machine shop doon sa pinagpapagawa namin. Inaayawan dito dahil napakahirap mga sir. Pinapapalitan ko sa kanya na to. Kaso nga lang low budget mga sir. Kaya no choice tayo. Kaya iyan natin. Meron din akong ginawang ganito. At natanggal naman. Kaso nga lang kikinisin natin to. Para yung bagong piston pin natin at nilagay natin yung swabing-swabe yung play niya. At siyempre babalaan natin siya na kailangan up to date na siyang magpalit ng langis kasi delikado. Mamaya papabayaan niya uli, nag-stack up, maputol. Kasi totally wala na sa 100% yung tibay ng sigunyal. Gawa kasi ng natin ng langis, kumbaga nasunog. Ay alam niyo naman pagka sinunog natin ng ano, ng apoy, yung bakal sa katagalan lumalambot. Kaya yun ang in-advise ko rin sa kanya. Kaso nga lang talagang walang kapira-pira, gawan ko daw ng paraan. Kung mayroon akong connecting rod, kaso nga lang wala akong maibibigay ng connecting rod mga sir. Kaya no choice, yan pa rin yung ating gagamitin. Sinabi ko na rin sa kanya yan. Depende pa rin. At check pa rin natin. Baka mayroon tayong makuwanan pa at mapalitan yan. Kaya ngayon tatanggalin muna namin. Okay. Para matesting din tong bagong bili na na press. Yan, tanggalan natin yung yung pin na nag-stack up diyan at meron tayong pin na ginagawa natin sukat at nililihan natin dahil may alibaba kasi yan sa loob nito. Kaya kailangan natin may pasok, testing. Medyo may katagalan nga lang 'to mga sir. Yan, kasi kinukuha niyo yung ito yung pin. Pang 125 ang gagamitin nyo kasi magkaiba yung sa pin ng 150. Mas malaki yun, mataba. Ito ay pumasok. Kaya nilihan natin. Gawa kasi ng may alibaba yan dito sa pinakaloob. Yan, may alibaba kaya hindi natin may pasok. Kaya medyo may katagalan talaga siya dahil kukunin talaga natin ang liga. 1,000 yung ginagamit natin. After natin yan, ugasan lang natin yan para makasimbolo natin. Siyempre bago na yung piston na lalagay natin, pati block kasi sira na yun. Ito mga sana, ilagay na natin yung crankcase nya, bolt, tapos ito yung piston, bago na rin yung piston nya. At siyempre kapag maglalagay kayo ng piston pin lock, lagyan nyo ng basahan para hindi tumasik doon sa loob. At yung segregate ng gap ng ring dapat ipakross nyo. Huwag nyo dapat pag tapat-tapatin para hindi umusok. Baka mamaya magulat kayo na bago na nga lahat pero umuusok pa rin. Dahil dun sa gap ng piston ring natin. Kahit bago yan, uusok yan. At ito na yung bago nating block. I-install natin dyan para mabuo natin at mapaandar. Okay, ito nilagay ko na yung bagong block natin. Tapos yung cylinder head gasket dapat lagi bago yan mga sir, wag dapat luma. At wag nyo lang gagawin ng paraan, mura lang naman po yan. At marami rin nabibilang ganyan, dapat pila nyo na ng bago. Siyempre yung dalawang dowel, yung sa baba niyan dalawang dowel magkatapat, sa taas naman nakaliis naman siya. Yan, kaya huwag nyo kakalimutan yung dowel na rin. At isusunod natin lalagay yung cylinder head, pero ilalagay ko muna yung valvula. At nahasa na rin yan. Isasalpak na lang yung valvula, ay valve seal pala. Okay, ito mga sunod, pagsama natin yung makina saka yung kanyang chassis. At papansin nyo, maandar na rin yung motor.
Nalagyan na natin ng bagong langis, bagong coolant, at yung mga sensor okay naman, goods na goods. At ang kilometer lang nito mga sir ay 79. Kaso napabayaan sa langis, kaya kahit na mababa yung kilometer mo, kung hindi mo rin naman na-change ng tama, matik mababa ko yung kanyang makina. Dito ng mga iba na lalaki ng mga kilometer, kaso nga lang hindi na napabayaan sa langis, kaya tumatagal sila. Kaya nasa atin yan mga sir, kung paano tayo mag-alaga. Importante langis yung pinaka-importante dyan, tsaka yung mga panlabas yan, kasi meron din naman na alaga ka sa langis, kaso nga lang sa panggilid mo naman nasisira din yung kanyang sigunyal, yung mga baba din makina yon. Yan, tahimik na uli. After nito, meron pa tayo isang dalawa pa pala ito mga sir. Yan. Sigunyal, kalampag, at sigunyal din, yung Honda Beat niya. Honda Beat yan. Yung click. Inauna lang kasi natin to dahil ito yung naunang naisalang sa baba makina. Ayan, okay na. Gusto na. Pwede na makuha. Kaya yung mga motor nyo mga sir, alagaan nyo na lang sa langis. Para hindi kayo matulad dito. Okay.